Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Good morning, Tita. Ang isi-share ko po sa inyo ay tungkol sa isang part doon sa gospel na binasa natin ngayon or binasa kanina. Sinabi doon about new wine being poured to new wineskins. No? Kasi nung unang panahon, wala pa naman yung mga bote. Kaya yung mga alak nilalagay sa balat ng hayop. No, balat ng hayop. So kinakailangan na yung paglalagyan daw ng alak, kung bago yung alak, bago din yung balat ng hayop. Kasi magfe-ferment yun, kayang sabayan nung bagong wineskin. Kasi pagka daw yung lumang wineskin na, parang nag-expand na, naabot niya na yung dapat na laki niya, pag nilagyan mo ng bagong wine, pag nag-ferment yun at puputok, masasayang. So sabi, new wine should be poured into new wineskins. No? At siguro ito is simbolismo din ng, ibig sabihin, new wine, new blessings. No? Mga bagong biyaya na hinihiling natin sa ating Panginoon. No? At minsan, no, kinakailangan for new blessings to happen in our lives, kinakailangan yung paglalagyan, may bago ding lalagyan. No, minsan akala natin yung biyaya hindi binibigay sa atin. Yung pala, binibigay, yun lang pinagbibigyan ang hindi handa. No? Hindi handa yung pagbibigyan, kaya yung blessing ay nasasayang. No? Yung blessing ay nasasayang. Kasi nga, new wine should be poured into new wineskins. No? Kaya siguro ang ganda nung intro kanina ni Tita Del, sabi niya, importante sa buhay natin that we are happy kasi the Lord wants us to be happy. No? Kaya siguro yun yung isi-share ko sa inyo. Dahil maikli lang yung time ko, parang how can we really be happy? No? Yung konting punto lang kung hanggang saan ako aabot, no, sa aking pagbabahagi. Marahil bagong pananaw, no, new wine para sa atin so that mas mapagnilayan natin. Oo nga, no? Ano nga ba yung dapat na gagawin ko? May mga bagay ba kung dapat baguhin sa akin so that I will be worthy of the blessing and I will be happy sa buhay ko. Ha? So ilang bahagi lang po ito. So how can we have a happy and full life? First, sabi dito, ay we should define daw, no? We should be able to define happiness on our own terms. No? Kung titingnan mo una, parang masyadong makasarili. Pero come to think of it, medyo tama din siya. No? Only you can decide what makes you happy. Seeking validation from others will only stir feelings of inadequacy and pressure, hindering yourself from living and experiencing life by your rules. When you no longer define happiness based on other people's definitions, you will start to feel lighter and at peace. Yun yung sabi. So, dapat daw you define your own happiness. No, not allow anybody to define it for you. No? Alam nyo, ito ay totoong-totoo sa buhay ko. For example, no? Nung ako ay bagong pari pa, ang definition ko ng happiness is kung masaya yung lahat ng parishioners ko. No? That's how. Parang I let them define my happiness. Pag masaya sila, naku, masaya din ako. No? Masayang-masaya din ako. I remember nung bagong parish priest ako, unang fiesta namin. So, syempre, bagong pari ka, you want to give everything, you want to do everything. No, pagkatapos ng fiesta, no, pagkatapos ng celebration ng fiesta, sinugod ako ng isang parishioner. No, sinugod ako ng isang parishioner. Pagkatapos, galit na galit siya sa akin. No? Feeling ko naman, masaya naman lahat. No? Feeling ko naman, okay naman. Pero sinugod niya ako, galit na galit siya. Alam niyo kung anong rason? No? Alam niyo kung anong rason? Kasi daw, hindi dumaan yung prosesyon sa tapat ng bahay niya. No? Tapos galit na galit siya sa akin. Pero dahil bagong kurang paroko pa lang ako, hindi pa ako sanay na tumanggap nung ganon. After niya umalis, nag-iiyak ako. No, para sabi ko, Lord, ba't ganon? No, bakit ganon? Ginawa ko naman lahat, bakit merong hindi masaya? No? Bakit merong hindi masaya? So, ganon ako dati.
parang I will only be happy if they are happy. No? Kung masaya sila, doon ako magiging masaya. No? Kaya lang, siyempre, matututo ka rin pala sa buhay. No? You will learn from sa mga pangyayari ng buhay mo. Ito, parati ko nang sinishare sa inyo to. Siguro, parang uulitin ko lang, kasi ganun nga ako nung bagong kura paroko ko. So, nung bagong pari pa lang ako, every Thursday, may ka-meeting ako, si Miss Ai, ako, si Bo Sanchez, si Brother Adrian Panganiban, si Michael Obrin, parang walo kaming nagkikita-kita, just sharing on what happened to us the week before, ganon, So meron nga kaming meeting na yung itsura ko, mukha akong Hagardo Versosa. Kasi dahil nga nasistress ako sa parokya, dahil parang hirap-hirap pasahin ng mga parokyano. Tapos nakita ko ni Brother Bo Sanchez, yung itsura ko. Sabi niya, Father, what happened? So sabi ko, wala Brother Bo. Sabi ko, medyo stress lang sa parokya. Na-share ko na to sa inyo, pero gusto ko ulitin. Sabi niya, ay nako Father, don't let stress get into you. Sabi niya, life is too short to stress yourself with people who are not even worthy of your stress. Ay, para akong binuhusan ng malamig na tubig nun. Sabi ko, oo nga bakit ba ako nagpapastress doon sa bruhang nangunugod sa akin? Di ba? Ang dami-daming natuwa doon sa celebration namin, pero hinahayaan ko yung isang bruhang yun ang mag-define ng happiness ko. Di ba? No way. Simula nun, sabi ko, ay nako, nobody will be worth my stress. Kahit sino pa siya. Kaya tuloy nangyari, mas mukha akong bata ngayon kaysa nung bago kong kura paroko. Kasi hindi na ako nagpapastress, Ay hindi ko hayaan na ibang tao ang mag-define kung paano ko magiging masaya. Pansin nyo ba? Hindi nyo masyadong pansin. Hindi ba masyadong halata dyan? Na yung kulay ng buhok ko ay iba? Yung iba, binabash ako. Pakialam ko sa inyo, hindi ako humihinging pambili sa inyo, hindi ako humihinging pampakulay ng buhok sa inyo. Pagka pinapanood ko yung mga sermon, yung mga online sermon ko doon sa yung isa sabi, pari ba yan? Ba't nagpapakulay ng buhok? Pakialam mo, gusto ko magpakulay, hindi mo humihingi sa iyo ng pampakulay. Gagawin kong gusto ko sa buhok ko hanggat may buhok ako. Di ba? So minsan ganyan, kaya tayo nahihirapang maging masaya, kasi hinahayaan natin na ibang tao ang magdikta sa atin kung paano ka magiging masaya. Halimbawa, paulit-ulit kang sinasabihan, "Uy, ano ka ba, mahigit 30 ka na, single ka pa." Pakialam mo, kung single pa ako ng 30 ako. Di ba? Yung iba nagpapa-apekto. Di ba? Bakit wala pa? Hello, sarap-sarap kaya maging single. Di ba? Sarap kaya maging single. Wala kang pinagpapaalaman, walang Hindi ko alam kung na-share ko na to sa inyo. Alam nyo, in life, sa buhay ko, di ba, may mga panahon, you will just thank the Lord for not answering your prayers right away. Alam nyo ba yan? Diyos ko, sa buhay ko, ilang beses nang ganyan na, naku, thank you Lord, hindi mo sinagot yung panalangin ko agad-agad. Kasi nga, sabi ko, halimbawa, kung sinagot kagad ng Lord ang aking panalangin agad-agad, I will be a family man right now. Wala namang masama doon. Wala namang masama doon. Kasi actually, nung nag-discern ako kung magpapari ako o magpapamilya ako, sinulat ko dito, magpapari ako. Nung nag-discern. Discernment, by the way, is if you are choosing between two goods. That's when you discern. Because if you're choosing between something that is bad and something that is good, there's nothing to discern. Diba? You should choose the good always. You are discerning because you are choosing between two good things. Between two good things. Maganda. So, nung nag-discern ako, magpapari ba ako, magpapamilya ako. Naisip ko, kung magpapamilya ako, sa tingin ko magiging mabuti naman akong ama at asawa dahil ganun yung daddy ko. Kung magpapari ako, ito naman ako, sa tingin ko magiging okay din naman ako. So, yun yung pinagpilian ko nung time na yon. Pero kasi nga, there was a time in my life na gusto ko magpamilya nung ako'y nasa mga 19, 20 years old. Ganun pala yun, Pagka 19, 20 ka pa lang, hindi mo pa talaga alam kung ano gusto mo.
Na-realize ko lang kung ano yung gusto ko, mga 40 years old na ako. My God! Isipin nyo kung 40 na ako, paano ko na-realize? Nung 40 years old na ako, minsan paalis ako. Yung aking cook, yung nagluluto sa akin, wala lang, ang simple nung tanong niya. Sabi niya lang sa akin, Father, aalis ka? Saan ka pupunta? Alam nyo, umakyat yung dugo sa ulo ko. Nabuisit ako. Sabi ko sa kanya, kaya nga hindi ako nag-asawa, ayoko may nagtatanong sa akin, ano? Tapos parang sabi ko, teka muna, ba't ako nagalit? Tinanong lang naman ako kung aalis ako at saan ako pupunta. Yun yung bigla akong na-realize, ayoko palang pinapakialaman ako. Ayokong tinatanong ako ng mga ganun. Ayoko yung tatanong, anong oras ka uuwi? Saan ka pupunta? Ganyan. Ayokong imagine niyo 40 years old na ako nung ma-realize ko yun. Isipin niyo kung sinagot ng Diyos ang panalangin ko nung ako'y 20 at nakapag-asawa ko. Ayoko palang pinapakialaman ako. Di miserable buhay ko dahil lahat ng asawa, pakialamera. At dapat lang, kasi kaya ka nga asawa, dapat may pakialam ka. Amen? Kung hindi, mas nakakatakot ang asawang walang pakialam. Pero that is not for me. Nagets nyo? Hindi yun para sa akin eh. No, hindi yun para sa akin. No? Kanya-kanya tayo. Kaya parati ko nga sinasabi, sa mga single pa dito, taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga single pa. Ayan. Ang hindi magtaas ng kamay will be single forever. And there's nothing wrong with that. Di ba? There's nothing wrong with that. No? Sinasabi ko ngayon parate sa mga single, kung ayaw niyong pinapakialaman kayo, huwag kayong magkamaling mag-asawa. No? Huwag kayong magkamaling mag-asawa. Pero dati, feeling ko hindi dininig ng Diyos yung panalangin ko. No, kasi nga yung crush ko noon, iba yung sinagot. No? So parang feeling ko hindi niya ako dininig. Ay ngayon, thank you Lord. Naku, thank you talaga. Hindi mo dininig yung unang panalangin ko. Hallelujah. No? So don't let anybody define your happiness. At isang bahagi din dito, to be able to be really happy, you must find your passion in life. Na-share ko na to sa inyo last January. No? Ewan ko kung natatandaan nyo pa. No, isang taon lang lumipas, naalala nyo pa? No, kailangan sa buhay natin, makita natin yung passion natin. No? Para masaya ka doon sa ginagawa mo. Sabi ko nga, paulit-ulit ko itong sinasabi, when you are doing what you love, you have found your passion. That is passion. But when you are doing what you do not love, that is stress. No, parating yung tatandaan yan, ha? When you are doing what you love, that is passion. But when you are doing what you do not love, that is stress. I hope all of you right now are passionate and not stressed. Ha? Dapat lahat kayo ngayon ay passionate at hindi stressed because you are doing what you love. No, ang ginamit kong example nito noon, nauulitin ko ngayon is my brother, no, si Alfred. No, yung kapatid ko kasi, ever since elementary, high school, college, walang ginawa kung hindi magkakanta. Kanta lang ng kanta. Tapos nung minsan, tinanong siya nung daddy ko, no, nung college siya, tinanong siya siguro si daddy parang nag-aalala, ano bang gagawin itong anak ko, magkakakanta na lang, paano mabubuhay ito? Parang gano'n yung nasa isip ng daddy. So sabi ng daddy sa kanya, anak, yan ba ang gusto mong gawin? Ika, magkakanta. Ang sagot daw nung kapatid ko, yes dad, this is what I love to do. Ang sagot ng daddy ko sa kanya, that's all I need to know. Oh, napakabait ng tatay ko. Yun lang daw ang gusto niyang madinig, that my brother loves what he is doing. No? Ako din, syempre, kapatid, panganay, may time din na parang ako din, ano ba, hindi ba magkakakanta na lang ba tong kapatid ko? Ganyan. No, ako din tinanong ko siya. Sabi ko, Alfred, okay na ba sa'yo yan? Ako na wala kang 8-hour job. No? And by the way, pero yung kapatid ko kasi became part of the Philippine Madrigal Singers. No? Alata naman sa boses ko, di ba? Na gano'n yung mga bosesa namin. No? Anyway, no? So tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, okay ka na ba ng ganyan? Alam niyo yung sagot niya sa akin, became an eye-opener for me. Sabi niya,
Ano ba, kuya? Anong sinasabi mong okay na? Okay na okay ako. Ano ba? Every year nasa Europe ako, na US tour kami, may Asian tour kami. Wala akong binabayaran, tas kumakanta ako, masaya ako sa ginagawa ko. Alam mo ba, kuya, maraming nagtatrabaho diyan. Why are they working? Kasi nag-iipon sila. Pagkatapos na magawa nila lahat ng mga kailangan nilang gawin, yung sobra nilang naipon nila towards the end of their life, magta-travel yung mga yan. Marami dyan, gusto nila, pag medyo matanda na sila, magta-travel sila. Ginagawa ko na yun ngayon, ano pa bang hahanapin ko? Ay, oo nga, Because he has found his passion in life. He is enjoying every bit of what he is doing. Nag-e-enjoy na siya sa ginagawa niya, nakakapag-travel pa siya. Halimbawa, ngayon lang taon na ito. No? Ngayon nasa Bangkok siya. He just came from Japan. He just came from a US tour. He just came from Spain. May dala-dala niya yung choir niya. Why is he living like that? Because he has found his passion in life. Hindi niya hinayaan na i-dictate namin, i-dictate ko, o i-dictate ng daddy ko, or anybody for that matter, kung paano siya magiging masaya. Ako, para sa akin, akala ko he will be happy if he has an 8-hour job. Di ba? Kala ko yun yung magiging masaya siya. Dahil lang magtrabaho ka, meron ka kinikita ng ano. Ay, hindi yun ang definition niya ng happiness. For him, happiness is singing, no, and he gets to do what he wants. No? So yun yung una. No? Sometimes, kailangan natin may mga sabi nga, para ma-enjoy natin yung mga bagong blessing, bagong pananaw, bagong sisidlan. Second, is always strive to be a better version of yourself. Dapat taon-taon may pagbabago sa iyo for the better. Sabi nung binasa ko na book about this, sometimes to be able to do that is as simple as starting to exercise. Mag-exercise lang. Nakita ko kanina, naglalakad-lakad ako. Diyos ko, napakaganda nung gym nyo. Sobrang ganda. Sino sa inyo yung gumagamit ng gym nyo? Taas ang kamay. Diyos ko, kakaunti. Sayang naman. Sayang naman yung inyong gym. Diyos ko, kung nasa parokya yan, gamit na gamit yan. Minsan, kailangan to make a better version of yourself is exercise. 30-minute walk a day. Sabi nung mga doktor, pag maglakad ka daw ng 30 minutes a day, ilalayo ka sa napakaraming sakit. Ang isang better version na sinusubukan kong gawin ngayon, yung not eating rice, nakakaisang taon na ako. Pero ang sinisimulan ko ngayon na yung better version of myself is not eating meat. Sino hong kayang sumabay sa akin doon? Taas ang kamay. Mukhang tayo lang, tita. Pero actually, tita, I did not do this because of diet. Meron isa akong kaibigan na nagpadala ng video sa akin. Pagkatapos, it's about this man na nag-undercover siya sa isang farm. Tapos pinakita niya kung paanong patayin yung mga animals. Animal lover ako. I have 12 Alaskan Malamutes. 12. Nung sinlaki ko. So, mahal ko mga animals. Halimbawa, yung baka, pagka daw nanganak, doon sa lugar kung saan, ihihiwalay nila yung mga batang baka pagkapanganak. Malamig doon sa lugar, nakahiwalay sila. So, dapat kailangan sana ng warmth ng nanay yun. So, kinabukasan lahat ng bakang bagong panganak, patay. Tapos yung baboy daw, parang aso yung kanyang utak. Pag nakilala ka na niya, kaya yung iba ginagawang pet yung baboy. Matalino daw yung baboy. Pagka nakilala ka na niya, kilala ka na niya. Tapos kung patayin nila, ganun-ganun na lang. Kaya pala, sabi di ko alam kung sino yung nagsabi, minsan daw, yung mahilig kumain ng baboy, nagiging magagalitin. Bakit? Alam nyo kung bakit?
Kasi nga yung baboy may pakiramdam yan, di ba? Tapos yung utak niya parang aso. Di ba? Isipin nyo, kung kayo, wala naman kayong ginagawang masama, kukuryentehin kayo. Pagkatapos bubuhusan kayo ng mainit na tubig, ano mararamdaman nyo? Ano mararamdaman nyo? Di ba kayo magagalit? Siyempre, magagalit ka, di ba? Ganun yung ginagawa sa baboy. Di ba? Kukuryentehin, bubuhusan ng mainit na tubig. So, magagalit siya. Amen? So, yung baboy, namatay na galit. Tapos kakainin mo. So, yung kinain mo ay galit na baboy. No? Kaya kita nyo, yung kumakain ng baboy, nagiging magagalitin din. No? Nagiging magagalitin din. Hindi ko alam kung nakalimutan ko na kasi, pero make sense, di ba? Na parang yung kinakain mo ay kinuryente. Tapos eto yung isa pa. Yung mga manok, yung mga sisiw, yung mga babaeng sisiw hiniwalay doon sa lalaking sisiw. Tapos dahil yung mga babaeng sisiw daw, sabi nung nag-document, paglaki, mangingitlog, nakatabi sila palalakihin. Yung mga lalaking sisiw, diretso sa shredder. Papatayin na. At least doon sa poultry, kung saan niya dinocument. No? So, kaya simula noon, no, medyo sabi niya, ang sabi nung nag-cover noong palabas, ano yung support na hinihingi niya? Sabi niya, ang support lang na hinihingi niya ay huwag tangkilikin. That's your small way of, hindi matitigil, pero isang maliit na paraan para suportahan na sana maging dapat yung isda nga, ititigil ko na rin. Sabi ko, pwede ba yung isda? Ano kaya, ititigil ko na rin ba yung isda? Buhay din? Alam niyo kung ano yung sa akin pwede ko pang kainin? Ano? Si Jesus kumain ng isda. Di ba kumain siya, tita? Kumain siya ng isda. Ay, si Jesus nga kumain isda. Kakain din ako ng isda. So, yun, no? So, yun, no? Always strive to be a better version of yourself. At dahil hindi po ako kumakain na ng baboy, nung huling check-up ko, tinanggal ng doktor yung maintenance ko sa cholesterol. Wow. Tingnan ninyo. Na? Tapos, hindi ko makita-kita kagabi pa yung isang clerical ko na bago-bago yung itim. Ito yung binigay sa akin nung naglalaba ng aking damit. Sabi niya, Father, ito na lang gamitin mo. Sabi niya, Diyos ko, putok na sa akin yan, hindi na kasya sa akin yan. Subukan mo muna, Father. Nung subukan ko. Wow. Kasya na uli. Hindi ko na malayan. Sabi ko, konti pa, medyo masikip pa lang sa leeg. No, pero pwede na. No, pwede na. No. Ganun pala yun, pagka hindi ka na kumakain ng kanin, tapos tinanggal mo pa yung meat. Pero, syempre, sa simula, mahirap. Nung simulan kong gawin hindi kumain ng kanin, nahihilo-hilo ko eh. Nahihilo-hilo ko. Pero nung nasanay ka na, ngayon kahit andyan yung kanin, ang sinubstitute ko, quinoa. Alam niyo ba yung quinoa? Yun yung kinakain ko ngayon. So, always strive to be a better version of yourself. Next is, sabi dito, prioritize the things and the people that really matter in your life. Prioritize things and people that really matter in your life. Decide what or who matters to you. Knowing who is important to you prevents the risk of neglecting or disregarding them. Pag alam mo kanong importante sa'yo, may iwasan mong hindi sila o maiiwasan mong mapabayaan sila. Sino ho nakapanood na nung Rewind? Taas ang kamay. Di ba? No? Nung hindi pa niya nakikita kung ano yung importante sa kanya, hindi pa nakikita, dinidisregard niya yung anak niya, dinidisregard niya yung kanyang asawa. Pero nung makita niya kung ano yung mas importante, doon na siya nag-focus. Doon na siya nag-focus. Meron akong nilagay sa Facebook kahapon, sana ma-open ko kagad. Napanood ko sa Netflix, medyo pangit yung title, The Subtle Art of Not Giving a, parang ganun yung title niya. The Subtle
Art of Not Giving a, yun na yun. Hanapin nyo na lang. No? Sabi doon, sana ba nawala pa? Ay, nawala. Ayan. Without acknowledging the ever-present gaze of death, the superficial begins to feel important, and the important starts to feel superficial. Nagets niyo ba yun? Ha? Without acknowledging the ever-present gaze of death, the superficial, pag hindi mo daw pinagninilayan yung kamatayan, yung superficial, yung walang kwenta, becomes to feel nagiging importante sa'yo. At yung importante sa'yo, nagiging walang kwenta sa'yo. Pag hindi mo pinagninilayan ang kamatayan. No? So, ayun ha. So, prioritize the things and people that matter, really matter in your life. I always say this, you are the CEO of your life. You are the Chief Executive Officer of your life. You have the power to promote, to demote, or remove people from your life. And I have done that many times in my life. No? I have promoted people sa buhay ko. I have halimbawa, meron ako isang kaibigan, no? Akala ko kaibigan, no? Na pagka yun tatawag sa akin, sasabihin, Father, pwede ka bang ganito? Eh nakita ko may schedule na ako. Nako, no? Gagawin ko ng panahon. No? Kasi yun nga, kaibigan, gagawin ko ng panahon para maisingit siya. Ano? And only to find out na sa likod ko, kung ano-anong sinasabi. No, kung ano-anong sinasabi niya to, na pagka ako'y, halimbawa, kasi once in a while, sumasama ako sa mga kapatid ko, pupunta ng Batangas, tapos papapicture doon sa swimming pool na parang ang mahal-mahal nung lugar, pero actually, mga 5,000 overnight lang naman, 2 tao na. Pagka naggaganon ako, parang sinasabi niya, napaka-garbong. Ano sinasabi? Akala ko pa naman, kaibigan ko to. Siya yung makakaintindi na kailangan din namin mag-relax. Dinemote ko sa buhay ko. Dati, pag tinawagan niya ako, pag may schedule na ako, anong sabi ko? Hahanapan ko ng panahon. Ngayon, kung may panahon. Magkaiba yon. Pag meron ako natanggap, sorry, next time. Pero pag wala talaga, tatanggapin ko. Pero dati, kahit meron, i-adjust ko para ma-accommodate siya. Pero nung malaman ko yon, demote. Buti nga, hindi remove eh. No? I have removed people from my life. If they are toxic sa buhay ko, kahit sino pa sila, inaalis ko sa buhay ko. Life is short. Ang ikli ng buhay, para entertaining ko pa ang mga toxic na tao sa buhay ko. I have that power. You are the CEO of your life. You have the power to promote, to demote, or remove people from your life. Minsan, doon tayo walang lakas. Tinitiis-tiis natin. No, siguro pwede ko na bang i-share dito yung aking cook. No, total masaya na siya ngayon, no? Kasi for the longest time, wala, iyak-iyak siya, no? Iyak-iyak dahil sa kanyang asawa, no? No, pumunta siya sa akin sa Manila from the province kasi ayaw siyang tulungan ng husband niya sa pagtatrabaho, no? Nag-abroad yung husband niya. Pagkatapos may 2 siyang anak na nag-aaral, yung remittance ng husband niya pinapadala sa kapatid, hindi sa kanya. Maling-mali yun, ha? Maling-mali yun. Pag nag-asawa ka, sa asawa mo ibibigay ang remittance. Huwag kayong papayag na kung yung asawa nyo nasa abroad, binibigay yung remittance sa nanay niya. No, that is wrong. Binibigay sa kapatid. Kasi hindi ako makapaniwala, parang akala ko, joke ako nitong pinsan ko na to. Ay, cook ko din, pinsan ko din, no? Ang binibigay sa kanya ng kapatid niya, for 1 month, 500 pesos. My God. So, natuto siya na mag-bake ng pandesal, mailako yung pandesal, ganun yung nangyari sa kanya. Tinitiis-tiis niya yun. So, pumunta ng Maynila sa akin. Eh di syempre nung nasa akin nahawa sa akin sa pagkabanidoso ko. No? So, sabi, magpapayat ka, magpakulay ka ng buhok. Eh di gumanda. Eh syempre, kamag-anak ko natural. Gets nyo? Di ba? Pinsan ko
Akalain nyo, nung nagpipicture na maganda na siya, sa halip na sabihin ng asawa, wow, ang ganda talaga ng misis ko. Inaway siya dahil may iba daw siyang lalaki. Saan ka naman nakakita ng lintik na ganong klaseng tao? Di ba? Oh, tapos iiyak siya. Sabi ko, iwanan mo na yan. No? Opo, Father, bagong ano na to, bagong tao. Tapos sabi niya, iniwanan na daw niya. Biglang after mga 1 linggo, madadaanan ko sa kwarto, may kausap sa telepono, gumaganto na naman. Sino yan? Sampaling kita dyan. Kagalit, di ba? Hindi ho, okay na ho kami. Ganyan. Oh. Ilang taon yon? Mga 5 years. Until last year, na-aksidente yung asawa niya. Ano? Pagkatapos, iyak sa akin. Sabi sa akin, Father, uuwi ako. Na-aksidente yung asawa. Ay, ba't pag umuwi ka, gagaling? Sabi kong gano'n sa kanya, hindi kailangan ho ng mag-aalaga. O sige, di umuwi ka. Sabi kong gano'n sa kanya. Maya-maya bumalik, Father, 11,000 ho yung pumasa. Ay, hindi mo pa oras umuwi. Pag oras mo umuwi, ako magbabayad. Hindi mo pa oras umuwi, ikaw ang magbayad niyan. Ang mahal. Sige ho, hindi na ako uuwi. No? Sabi ko, for all you know, alam mo ba? Sabi ko, baka mamaya, kaya na-disgrasya yan. 9:00 ng gabi sa probinsya, ba't nasa labas ka? Sige nga. Sumemplang sa motor. Malamang kasama niyan yung babae niya. Sabi kong ganon. Ayun, after 4 days, tinawagan siya nung kaibigan niya doon. Ayun na nga, ang nangyari. Kaya sumemplang sa motor kasama yung babae. Oh, sabi ko, ano ngayon? Uuwi ka pa? At hindi yun. Ito yung, nung nangyari na yung lahat ng yun, tsaka kinuwento sa akin, actually, Father, nung sinabi kong uuwi ako, ang sabi, kung may uuwi daw, wag siya. Kasi yung isang anak niya, yung 2 anak niya, nasa akin din. Sabi niya, hindi ikaw. Kung may uuwi dito, wag ikaw, yung anak mo na lang. My God, sasabihin sa'yo yun, di ba? O, kasi nga, merong iba. Di ba? O, ngayon, no, dati siguro baka dinedemote niya lang. O ngayon, niremove niya na sa buhay niya. Kahit yung Facebook niya, ang ginamit niya ng apelido, yung single siya. Ano na itsura nung pinsan ko ngayon? 53 na siya, pero napapagkamalang 38. Ano? Kasi, tinapangan niya yung sarili niya, kaya ko. Kahit wala ka sa buhay ko, tapos na ako sa'yo. Hindi ko nahahayaan to ganito sa buhay ko. Ang dami mga babaeng gumaganon. Bakit parang nakaka-relate kayo? Ha? O, so yun, ha? Prioritize. And lastly, sabi dito, panghuli, and perhaps the most important of all, to be really happy, no, in your life, no, is to always lean on God. Parating sa lahat ng nangyayari sa'yo, ipagpasa Diyos mo. No? Napakahalaga nun. Real joy is found when we lean on God for all that we need in life. Sa lahat ng bagay sa buhay natin at lahat ng nangyayari sa buhay natin, ipagpasa Diyos mo. Kasi nga, gagaya nung nangyari sa akin, di ba? Parang, oo, hindi mo naiintindihan ngayon. Pero kaya nangyari yan, mayroong gustong iparating sa iyo ang Diyos. You just have to learn how to trust sa mga plano niya sa buhay. Tinan nyo, kung hindi ako nagtiwala sa Diyos, Diyos ang nangyari sa akin noon na gusto ko magpamilya. Kung pinagpilitan ko yung gusto ko, hindi ako sinagot nito, iba naman iba na lang, sa iba ko na lang ibabaling, Tapos biglang nagkaroon ako ng pamilya. Again, sinasabi ko, kanya-kanya tayo, di ba? Di sana, I am not as happy as I am right now. Ano? I am not as happy as I am right now. Pero, syempre, noong mga panahong hindi natutupad, yung mga unang panalangin ko, masakit. No? Lalo na feeling ko, mabait naman ako. Bakit hindi natutupad? Kasi I just have to lean on God. I just have to trust Him. No? Sabi nga ni Joseph the Dreamer, you know better than I. You know the way. And so, I let go my need to know why because you know better than I. Amen?
Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.